IV production. Mangungopia. Walang original. Bigyan mo naman ng credit. Hindi naman sa'yo yung pinopost mo. Choreography Wala ko ka yan man ah. ng credit sa owner. Walang originality. Walang Copyright. Sa likod ng bawat obra, musika, at likhang sining, may isang karapatan na dapat pangalagaan at igalang. Ang copyright ay hindi lamang isang batas. Ito ay isang pundasyon ng proteksyon at respeto sa likhang sining ng mga tao. Sa modernong mundo, ang copyright ay nagbibigay daan sa mga awit, manunulat, at mga artistang lumikha upang mabuhay sa kanilang mga gawa at muling magsaliksik. The law on copyright is found in the Intellectual Property Code, which is Republic Act number 8293 as amended. Being an intellectual creation, it is a mode of acquiring ownership. Now, what is a copyright? A copyright is an intangible incorporeal right to certain literary, scholarly, scientific, and artistic productions which is granted by law to the author or creator of the work. It is an original, intellectual creation, and it is protected from the moment that it is created. Okay? This is very important. A copyright, the work subject of the copyright is protected from the moment of its creation. Nakakagulat makita o mapanood yung gawa mong audio sa ibang mga dancer na walang paalam. Kailangan ng mahigpit na pagpapatupad ng copyright upang mapanatili ang integridad ng aming nilikha. Sa kabila ng mga hamon, ang copyright ay hindi lamang tungkol sa pagpigil sa pagkopya. Ito rin ay tungkol sa pagpapahalaga sa husay ng bawat likhang sining at mga tao sa likod ng mga ito. Take note that the copyright is different from the property in the material object subject of the copyright. Okay? Sa bawat pahina ng kasaysayan, ang copyright ay patuloy na nag-e-evolve. Ito ay isang hamon at pagtanggap sa mga pagbabago sa teknolohiya at lipunan. Ang dokumentaryong ito ay isang paglalakbay tungo sa puso ng copyright. Isang pagtuklas sa kahalagahan nito sa mundo ng sining, edukasyon, at industriya. Ito ang ating pag-usapan sa araw na ito. Ako si Charles Ramiento at dito magsisimula ang himay natin sa isang pantay na karapatang dapat alam mo. Social media ang isa sa makabagong kagamitan kung saan laganap ang daan-daang kaso ng copyright. Masasabi rin na dahil sa mga nauusang application, tumataas ang kaso ng pagkopya ng mga larawan, video, o music na hindi pagmamay-ari. Kaya naman nag-interview kami ng mga manunulat o publisher sa social media ukol sa kung ano ang copyright para sa kanila. Ang una sa aming nakapanayam ay ang advisor ng Cibol o kilala bilang publishing page ng Teo Cas.
Pag sinabi natin copyright, from the word itself, copyright, ibig sabihin, these are, kumbaga, pinaka-right nung taong gumawa. Therefore, pag sinabi natin ang isang material ay copyrighted, ibig sabihin it is protected by all means nung may-ari nung. For example, certain articles, certain material, may copyright siya. So, importante na may copyright tayo kasi in the first place, sabi ko nga, di ba, pag copyright, ibig sabihin ito yung protection ng taong gumawa from that certain material or article. Now, kung walang copyright, pwede kasi yung manakaw, makuha ng other companies, ng ibang tao, ng without your permission, kahit sabihin mo, ikaw ang may-ari, pero wala kang copyright. Therefore, wala kang karapatan for that certain material or article. Now, since you have mentioned the CBOL page, specifically, di ba, kasi advisor ako ng CBOL, bakit natin nilalagay yung mga pangalan ng writers kaya? Bakit kaya in every article may ano tayo doon? Babalik ko yata yung tanong, hindi. Kaya natin nilalagay yung mga writers natin, yung pangalan nila, kasi it serves as their, kumbaga, they are accountable for that certain article. Para pag may nagtanong, bakit ganito yung nakalagay na info, sinong naglagay, sinong nagsulat, alam natin kung kanino tayo pupunta. Alam natin sinong dapat natin kausapin. Aside from that, syempre to give credits to them. Na di ba, kapag kami isang article natin ay okay, maganda yung pagkakasulat, we commend that certain. So aside from him or her being accountable to that certain article, we give also credits to them as the writer. Ang copyright law, not just here in the Philippines, is very important kasi pag wala yan, ang mangyayari, magkakanakawan tayo ng different materials. Nawawala yung intellectual property. Aside from that, yung quality ng material, halimbawa, di ba may mga issue tayo ng plagiarism? Here in the Philippines, kahit sa inyong mga estudyante na lamang, kapag wala tayong copyright, walang intellectual property yan, mawawala ng value at sense ang isang material or ang isang article. That's why it's very important. Kumbaga, yun yung pinaka-lisensya natin as development practitioners. Nakakagulat makita o mapanood yung gawa mong audio sa ibang mga dancer na walang paalam. At lalo na pagka sumikat ito, tapos hindi sa kanila yung may gawa. Samantala, nakapanayam din namin ng advisor ng Golden Harvest, isang publishing page ng buong TEU. Sa aking opinion, sa pagkakaalam mo, ang copyright ay yung pagbigay ng karapatan dun sa may-ari ng intellectual property o yung may-ari or yung gumawa ng isang libro or kaya work. Para sa akin, in my experience, laging sinasabi sa akin ng mga staff ko sa Golden Harvest na mahalaga na ma-mention yung name nila. Hindi dahil para magyabang, no, para ma-recognize yung efforts nila dun sa ginawa nila. And sila mismo, yung mga students mismo is alam nila na kapag sila ay nangopya ng work ng ibang tao o kumuha ng video ng ibang tao ay maaaring disrespect yun dun sa tao na gumawa. Kaya para sa kanila, yun din ay respect sa kanila kapag na-mention yung kanilang pangalan at napapangalan na yung kanilang gawa sa For the last question po, ma'am, bakit po mahalaga ang copyright po sa Philippines? sa tingin ko sa Pilipinas kasi there are a lot of marginalized sectors din na baka may mga hindi nabibigyan ng pansin or may mga tao na meron ginagawa like creative works pero hindi nila alam yung mga karapatan nila. So I think maganda na malaman nila kung anong copyright. At yun nga, copyright is essential para maprotektahan din yung ating culture, yung ating mga ginagawa dito sa What works are protected by a copyright? In general, we have two. We have the original and we have the derivative works. Original works are literary and artistic works which are protected from the moment of their creation, irrespective of the mode or form of expression of their content, quality, or purpose. So the law gives a very long list.
which gives us some examples, but of course the list is not exclusive. Some examples are books, articles, newspapers, lectures, sermons, dissertations, letters, dramatic or musical compositions, choreographic works, like dancing, no? Illustrations, ornamental designs, drawings, maps, sketches, cinematographic works or films, no? Advertisements, computer programs, and other literary, scholarly, scientific, and artistic works. However, while that list is not exclusive, take note of the case of Pearl versus Shoemart, where a copyright was filed for advertising light boxes, no? If you're my age, no, you would have reached this advertising light boxes in cinemas, no, where there is a poster within a box that is lit up, no, so that it seems that it is illuminated, okay? So, the copyright was filed for these advertising light boxes by its inventor, which is Pearl and Dean. And Pearl and Dean, as the inventor, it leased out those light boxes to SM. However, SM Shoemart, no, engaged other entities to create light boxes for the use of SM. So of course, Pearl sued SM for infringement. And the Supreme Court ruled in favor of SM, okay, SM won, saying that a copyright is a purely statutory right or a right granted by law. And therefore, the rights granted are limited to what the law gives. As such, the copyright of Pearl over the light boxes extended only to the technical drawings over the light boxes and not to the box itself, because the box itself is not a literary or artistic piece. Pearl would have succeeded in the infringement case if what SM had done was to reprint the technical drawings without Pearl's consent. Okay, in order for Pearl to have protected itself with regard to the boxes, what Pearl should have done instead of securing a copyright was to secure a patent over that invention. Ang copyright ay mahalagang bahagi ng industriya ng sining, kultura, at teknolohiya na nagbibigay ng proteksyon sa mga likha ng isip. Sa pag-unlad ng teknolohiya, mas malaki ang papel ng copyright sa pagpapabuti ng pamumuhay ng tao. Naway nabigyan namin kayo ng malalim na pang-unawa hinggil sa kahalagahan ng copyright at ang epekto nito sa ating lipunan. Ang pagbibigay ng tamang halaga sa intellectual property ay nag-aambag sa patuloy ng pag-usbong ng ating kultura at ekonomiya. Hinihimok namin kayo na maging responsable sa paggamit ng mga material na may copyright at isulong ang paggalang sa karapatan ng mga awit, manunulat, at iba pang likha ng sining. Sa ganitong paraan, may tataguyod natin ang isang mas makatarungan at mapayapang lipunan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Charles Sarmiento. Hanggang sa muli.